Good news mga guys. Si Donald Trump at PBBM may ginawa sa Pag-asa Islands. Uy, ano kaya to Sa good news naman tayo mga guys At isa pa, ambassador ng China. Alam niyo yung ambassador ng China pinalayas na. Matinding balita to mga guys. So, ito yung mga nagbabagang balita sa tungkol sa West Philippine Sea, no? Alam niyo naman ang West Philippine Sea, no? Napakainit na balita to. Lalong-lalong sa ating mga Pilipino kasi itong ating teritoryo sa West Philippine Sea talagang inaangkin ng mga singkit na to, mga buwisit. Okay, no? So, kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, criticism, komentaryo, at suggestion, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Also, syempre, paki-subscribe din kay Summit Media Philippines. Okay? So, itong video na to, sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng reaction video to. Pwede rin naman kayo mag-comments diyan kung ano mga saloobin nyo sa mga mainit na balita tungkol sa West Philippine Sea. Okay? So, please paki-subscribe din. And also, siyempre, paki-subscribe sa ating YouTube channel So, okay, umpisahan na natin. Naging sunod-sunod na at nagiging madalas ang pagpapakita ng presensya ng bansang Amerika sa West Philippine Sea, kung saan nauna na itong nagpadala ng kanilang mga barkong padigma, hindi lamang bilang pagpapakita ng suporta sa Pilipinas, kundi maging ang paninindigan nito sa freedom of navigation. Isang barkong padigma ng US Navy noong Biyernes ang naglayag malapit sa mga pinagtatalo ng isla na militarisado ng Beijing at iba pang mga bansa sa South China Sea. Ang pagdalayag na iyon ay inihayag kaagad pagkatapos ng operasyon ng kalayaan sa pagdalayag. Ang USS Preble ay dumaan sa loob ng 12 nautical miles ng Swallow Reef sa Spratly Island. Ito'y ayon sa isang tagapagsalita para sa US 7 Fleet. Ang grupo ng humigit kumulang 100 isla at mga bahura ay humigit kumulang sa 800 milya ang layo sa timog ng mainland China, 560 milya naman sa silangan ng Vietnam at 206 milya lamang ang kanluran sa Palawan sa Pilipinas. Bumalik sa tungkulin ang USS Preble kasama ang 7 Fleet noong kalagitnaan ng Oktubre na nilagyan ito ng high-energy laser para subukan ito sa karagatan. Ang 60 kilowatt na Helios system ay maaaring makasilaw o makabulag o makapinsala sa mga sensor ng isang surveillance drone o magbutas ng mga drone, mga mababang lumilipad na sasakyang panghipapawid at sa ilang mga kaso, mga missile ayon sa manufacturer nito na Lockheed Martin. At nito lamang Lunes, iniyayag ng State Department ng Amerika na lumayag na rin ang kanilang Carrier Strikes Group sa West Philippine Sea at anumang oras sa ngayon ay masisilayan na ang kumpol ng mga barkong padigma na ito sa nasabing lugar kung saan Hoy, Tops, teka, narinig nyo balita to Ang buong Carrier Strike Group ng Amerika maglalayag na sa West Philippine Sea. Napaka magandang balita to mga guys, di ba no? So tamang-tama ito. Tingnan nyo naman kung paano tumulong ang Amerika sa Pilipinas. Alam nyo naman ang Amerika, no? At ang Pilipinas, matagal na magkaalyado yan. Noong pang World War II o World War I. Ayan ang kasaysayan ng Pilipinas at Amerika. Kaya ang Amerika, talagang pirmi na yan. Pirmi nang tumutulong sa Pilipinas yan pagdating sa mga kahit saan aspeto, no? Kahit saan aspeto. Magsasagawa ito ng freedom of navigation. Hindi ito nagustuhan ng bansang China at inihayag nito sa kanilang mga pangunahing news media na isa itong paglabag ang ginawa ng Amerika sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Teka naman. Ito naman, bumanat na naman itong China, no? Visit, Ito may namangka sa South China Sea or West Philippine Sea
nagngangaw-ngaw na. Samantala bakit sila, 'di ba? Ba't sila lang ba ang ang gusto nilang makapagpamangka diyan sa West Philippine Sea? Siyempre hindi, no? Talaga itong mga inchik na 'to, alam niyo, napakaswapang talaga nitong mga buwisit na 'to, no? Kaya nga tingnan mo, ayan, tingnan, US Aircraft Carrier Strike Group enters contested South China Sea. Yung ayan ang balita yan sa China. Tingnan mo, inaalmahan kaagad ng China, no. Samantalang kung sila, no, kung silang halos dumikit na sa bansa ng Pilipinas kung maglayag Tapos wala namang kumukontra. Talagang mga swapang tong mga inchik na to, di ba, no? Wala di umanong freedom of navigation sa mga nasabing karagatan dahil ang buong South China Sea ay pag-aari daw ng bansang China. Uy, pag-aari ng bansang China ang buong South China Sea. Ang kapal, no? Alinsunod na rin sa kanilang 10-dash line. Samantala, pinalayas ng bansang Paraguay noong Huwebes ang isang Chinese envoy dahil sa umano'y pakikialam nito sa mga domestic affairs ng bansa. At Oh, tingnan nyo. Yung may pinalayas na pala, ambassador ng China, no, sa Paraguay. Pati ba naman sa ibang bansa, no, talagang problema ng problema talaga itong mga Chinese nito kahit sa ibang bansa talaga nakikialam talaga sa mga sa internal problem ng isang bansa. Ang kulit, no, talagang ang sarap batukan. at paghimok sa mga bansang South America na putulin ang ugnayan at mahabang pagkakaibigan sa Taiwan. Binigyan ng 24 oras ang Chinese diplomat para umalis na ng bansa. Sa isang maikling payag, sinabi ng Ministry na Ugnayang Panlabas ng Paraguay na binawi nito ang bisa ni Suwi, isang senior Chinese envoy sa Latin America na nasa Paraguay para sa taunang pagpupulong ng UNESCO na nagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa pakikialam sa mga panloob na gawain ng bansang Paraguay. Nakikialam talaga, no? Ambassador ka lang naman dyan, ba't makikialam siya sa sa mga internal problems ng isang bansa? Di kaya nga, di malaman kung ano yung anong utak nito, mga inchik na to, no? Nakakabwisit talaga. Noong nakaraang araw, nilaktawan ni So ang sesyon ng UNESCO at sa halip ay pumunta ito sa Kongreso sa kabisera ng Paraguay ng Asunsyon kung saan nagdulot siya at gumawa ng diplomatikong kaguluhan sa pamamagitan ng pagtawag sa Paraguay. Natanggalin na ang Taiwan, ang self-governing demokratikong isla na may 23 milyong katao na inaangkin ng China bilang teritoryo nito. Ang Paraguay ay ang tanging bansa sa South America at isa sa 12 sa buong mundo na kumikilala sa Taiwan bilang isang bansa. Ang gobyerno ng Paraguay ay nananatiling matatag sa pangako nito kahit na pinalakas ng Beijing ang paglabi nito sa mga dayuhang katapat na hinto ang pagkilala sa isla ng Taiwan bilang isang bansa. Okay mga guys, so nakita nyo naman nakita nyo naman na ang China, maski sa ibang bansa, problema ng ibang bansa, no, nakikialam talaga, no. Tinuturuan pa nila yung bansang Paraguay, no. Tinuturuan pa nila. Talagang pakialamero talaga itong mga Chino. Ang kukulit. Maski nga sa ating bansa, di ba? Yung sa South, ang West Philippine Sea, talagang nakikialam sila Maski nga dito sa internal problem ng Pilipinas, nakikialam din Kaya nga, itong dapat talaga to matunaw na to. Okay, no, tingnan nyo naman So, hanggang dito na lang tayo mga guys. Ngayon, kung nagustuhan nyo yung mga ganito mga reaction video tungkol sa West Philippine Sea, ito yung mga mainit na balita, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos.